Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then yung drummer namin, Hindi mo may express Tapos yung ako, gusto mo makulit ako sabihin. sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap ako. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. It's a Friday, March 6, 2026. Isa na naman panibagong episode ang ating matutunghayan sa ating programa. Everybody on air, sa mga nakikinig sa radyo at sa mga nanonood ngayon sa atin sa Facebook. Welcome po sa ating programang Homegrown. This is your home, their stories on air. Ayan, guys, as you can see, yung naging post natin kahapon. May panibago na naman tayong kasama sa ating programa. And these guys, actually, dalawa sa mga guests natin right now ay nakasama na natin way back nung unang season ng ating programa where we invite local talents dito sa Quezon. Ayan, kung maaalala nyo, nakasama natin si Mark Solinap last time. At nakasama din natin si Abenfold. Guys, if you guys don't know, parte yan ng isang banda yung dalawa na yon. At actually right now, kasama natin ang bandang OBHave people together with their bandmates. So tara, pakilala na natin sila, ladies and gents. I have here on the show OBHave. Mga kuys, kumusta? Magandang hapon. Ayan, Tito Boy, alin ba yan dito? Tablet? Tablet. Okay, hello kuys. Magandang araw sa inyong lahat. Alin dito, Tito Boy? Alin dyan? Okay, I got it na. Okay, mga kuys, kumusta? Ayun, magandang hapon sa lahat. Kami na pala OBHave. So, hindi kami yung full roster. So, apat lang kami. Kami available today. And thank you sa pag-invite sa amin sa Destiny Of Radio. course. Ang saya lang. We're very excited kasi you guys are circulating all over Facebook na right now kasi meron kayong paparating na na performance sa Likhawit Music Festival. Yes! So we want to hear your stories. Though yun na nga nabanggit natin na nakasama na namin kayo before. Pero let's remind everybody just so they know kung sino talaga yung mapapanood nila sa Likhawit Music Festival. But right now, sige, though ilan yung wala sa inyo ngayon, mga kuys? Dalawa ang wala. Dalawa yung wala sa roster ngayon. O sige, let's give them the privilege na sila muna yung ipakilala natin, yung mga wala. Oo. Well, meron kaming si Topher, si John, at saka yung aming isa pa, yung drummer namin, si Jiro din. Jiro meet Jiro. Kaya excited ako, pupunta sana siya. Oo. Para Jiro meet Jiro. So, ayun. So, Tukayo no? ayun, sila yung wala. So, tatlo pala. Tatlo pala yung wala ngayon. So, si Belden, apat. Apat, oh. So, ayun. Kasi yung iba kasi session. So, ayun. Kasama natin ngayon ay si Kong. Si Patrick pala. Sorry, si Patrick pala. Ayun. At saka si Jomay, ang aming bagong bassist. Hello. Kasi si Ivan, shoutout kay Ivan, medyo busy siya eh. Kasi career growth. Yan. So, goods yun. And syempre, yan, kasama natin si Kevin, si Abenfold, or Mr. Glitching Forever. Totoo. At ako ulit, si Mark. Dancer ng OBA. Yan. Ayan, kuys, ang genre ng OBHave is, meron na ba kayong specific na genre? Kasi before, exploring kayo eh. Sa naalala ko, nung huli ko kayo nakasama, si OBHave is, though nasa metal talaga siya, pero you guys are open to a lot of subgenres. Ngayon ba, nakapag-decide na ba kayo na, okay, ito talaga yung natin, nandito talaga tayo sa section na to? Wala pa rin eh. Wala pa din? Wala pa rin talaga. Ewan ko sa sobrang lawak kasi sobrang vast nung mga pinanggalingan natin na influences. Walang staple na genre. So ako kino-consider ko nga lang kami na post-hardcore eh. Parang Post-hardcore. Kasi may kanya-kanyang idea kasi minsan we try to make it work para fit together. So parang ganun. Yun yung post-hardcore.
pwede ba siyang i-consider sa sa ibang genre kasi 'di ba, yung alternative rock, may halos may free will din 'yun pag sinabi mong gano'n. Masyado malawak eh. Halos gano'n ba siya? Parang ganun. Kasi hindi naman ganun kaingay. So, parang ganun lang. Kasi may mga parts naman na malumanay. Well, pero iba, metalcore daw. Pero, post-hardcore. 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 So dun pinakamalapit si O-Behave sa post-hardcore. maybe. Pero yun, Ito kami, mga dancers kasi kami talaga. totoo. Parang dun na kayo kinukoin ngayon mga dancers ng Quezon. Sa kami niyan, hype mans. Pero ang pinakang I think dito kayo palaging nakikita ng mga tao a band that shouts, that screams, that growls. Kumbaga sa stage kayo yung nagbibigay ng ganong klase ng energy. Pero what a lot of people don't know is you guys has a gentle heart. You guys have a gentle heart, 'di ba? I mean, nung una pa lang namin na makasama kayo sa programa, doon namin nakita na, okay, yung music nila ganito. Pero them being a human being, they have gentle hearts eh. And from what I've heard, you guys are fan of Beanie. Actually, girlfriend ko kasi isa doon eh. So, Sino doon? Baka pares tayo ng girlfriend Natin pangalanan, pre. Lagi na po brought up si Baby Maloy ko. Ay, ayan, naku, muntik na. Pero ayun nga, so kasi open nga kami sa lahat ng mga ideas, and yung tulad si Patrick is talagang gusto niya SB19. Oh, okay. So, Oo. Blooms at 18 now. Blooms and 18. Oo. Ako kasi talaga, noon pa naman, talagang na ako ng K-pop. Because of K-pop. I watch K-drama. So, kung hindi nyo alam, K-drama boy ako. So, ayun. A gentle heart it is talaga. I like yung alam mo yun, yung mga plot twist, I like it. Yung parang ganun. Totoo, Kuis. From what I remember, nung una kitang naging guest dito, may isa kang pinerform na cover na hindi ina-expect talaga ng mga tao. Oo, ano nga bang song yun? Oo, Pussycat Dolls. Diba? Oh my God. Ano nga bang kanta yun? Stick with you. Yun, oo, yung song na yun. Ayun, yun. Now, meron ba kaming i-expect from you guys na ganong klase ng twist? Since you guys are, yun na nga, nababanggit nyo din na you guys are very open, gusto nyo rin ginugulat yung mga tao. Ano yung mga plot twist na kailangang abangan ng mga manonood sa Likhaut Festival from you guys? Abangan nyo na lang. Manood kayo. No spoiler muna. No spoiler, pero Okay. maganda yung mangyayari. Manood na lang. Punta tayo doon. Kasi makikita nyo. Basta. Basta pag pumunta kayo doon, malalaman niyo meron kami Easter egg kung tawagin. Easter egg. Kami Easter doon. egg. Ayan. Pagdating naman sa preparations, let's ask other people naman. Si Kuya na bassist. Is he the newest member ng banda? Yes. Kuis, kumusta mapunta sa banda ng mga dancer? Ito, masaya. Napapasayaw ka na din nila. Sobra. Kahit wala akong sa pagsasayaw, napapasayaw talaga eh. Ano yan, yung mga dance ba ng Beanie yan, ang tinuturo sa'yo ni Kuya Mark? All around eh, hindi ko na alam kung anong tawag doon. Pwede zumba. Si Kuya Kevin naman, Kuis, you're on keyboard, di ba? Sa and synth sa banda. Ano naman yung nagiging preparation nyo pagdating sa magiging performance nyo? As a keyboardist, meron bang mga bago na ipapakita? Meron siguro. Kumbaga meron bang mga new acquired skills? Kasi ikaw nasa producing side ka din 'di ba? You represent Glitching Forever Records. Now, meron bang mga new sound na hindi masyado napapakinggan dito sa Quezon na ilalabas ni O-Behave coming from you? Meron. Yung mga ganon. That's very exciting. Yung kasi yun talaga yung pinakagusto ko, yung na iiba ka sa You're unique. Ayoko nung may katulad. That's very evident. Kami, pero ginagawa pa rin namin unique. Yun yung ako kasi lagi yung yung flavor nga ba? Spice. Spice. Candy. Siya si Salt Bay. Ayan, nagki-candy. Kumbaga sila yung pundasyon, guitars, vocals, bass. Tapos papasa na sa akin, ako nang bahala maglagay ng mga ibang twist. So yun. Maganda kasi pagka yung yung
kakaiba ka. Mhm, Para ay pwede pala yan, pwede palang gawin That's yun. true, that's true. And I think that's the beauty of being in a band eh. Lalo na pag gagawa kayo ng covers. Oh, I think yun yung ano eh, yung maganda nun eh na okay, familiar ang tao dun sa song, sa original na song, pero dahil you're a different band, bibigyan nyo sila ng ano, ng different flavor. Diba? Oh, at isa ka sa mga keys doon to do that quiz. Mm. Tapos yung pinoprogram, bali sa backing tracks ako din. Kumbaga, minsan wala na rin akong ginagawa sa synth eh. Nagbabaking vocals na lang ako. Tapos sa backing tracks kami. So, yun. Pero yung controls ng backing tracks na yun, that's on you. Ikaw ang nag-ano nun. Very exciting guys. Ito na nga, kasama natin ang mga dancers ng Quezon. O-Behave. Bale, oras natin sa buong Pilipinas. It's now 5:59 p.m. Isang oras na lamang, alas 6 na po ng hapon. Sa ating pagbabalik, mas kakukwentuhin natin kung paano sumayaw ang O-Behave. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami. Hi, my name is Tiggy Hawk, and you're listening to 96.7 Destiny Radio! Woo! Destiny Radio! Every festival has a story, and every story has a final chapter. For years, the Kawit Music Festival has brought people together through music, arts, and moments that turned into memories. This April 24 and 25, 2026, the Kawit Music Festival returns for the last time. Thousands of attendees, 2 unforgettable days, 1 final stage. Put your brand where the energy is. Connect with a live, highly engaged audience. From on-ground activations to stage visibility to social media reach, your brand becomes part of the story everybody will talk about. Partner with Likawit Music Festival 2026. Be seen, be felt, be part of the final echo. Na-curious ako. Ano yung matagal. Parang 5 minutes tong kanta. Still high school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka Parang gusto ng ko na gagawa ng mag-yes, master. kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, yung drummer natin, hindi mo may express Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. Welcome back to Homegrowns. We still have here O-Behave on our show. Mga kuys, welcome back. Welcome back. Ngayon, kuys, I wanna ask this naman. Kasi from the first time that I have you on the show, meron kayong, marami yung nadagdag. Right? Ilan yung nadagdag from way before? I think nung nakasama ko kayo, that was 2022 pa eh, di ba? Ilan na yung mga nadagdag ngayon? Ilan yung mga bago? Yung tatlo. Kasi Tatlo. Si Jaman is nagbansa na. Si Topper is may priorities niya sa family niya. So dalawa yun. Tapos yung session lang na isa. Si Ivan kasi kailangan niyang mag-focus sa work. So tatlo. Tatlo yung bago ngayon. Paano naman yung ano nyo? Yung creative process nyo right now na dahil meron ng mga bago. Is it still the same from before? Pag sa creation, sino yung mga naging ano ngayon? May mga nagkaroon ng malalaking impact pagdating sa creation right now? Si Patrick, siya yung nagsasandang demo ngayon. Okay. Yes, ang ginagawa ko sa nag-start ako at saka yung kakambal ko talaga gumagawa ng Oo, mga demos. si Kong at si Kong. Kong and Kong. Nagsisimula sa magdi-Discord session kami. And then sasabihin niya, gawin mo nga yung ganitong palo, try natin. Tapos maglulup lang siya, kahit parang 4 counts, maglulup lang siya ng dire-diretso. Tapos, pwede yun Doon na papasok yung mga riffs. Papasok na yung riffs. And then, yung sasabihin namin, pag natapos na namin kahit yung half nun, send namin kay Onak, okay kaya to? Pasok kaya to? Tapos magsasuggest siya na, pwede natin baguhin to. Ganito gawin natin, mas simplihan natin. Kaysa puro atake. Lagyan natin ng
gawing bouncy, groovy. Ganun yung nagiging creative namin ngayon. Nag-shoot siya kung yung mga ganung klase ng idea kasi it's different kahit kasi mga ano sila mga new addition to the team. Nag-shoot siya dun sa ano nyo sa structure ni O-Behave. Oo, kasi ano talaga yung sa amin naman kasi parang it's a concept band. Oo. Yung band na kasi namin is like concept. What I mean is hindi naman siya staple. So it's more like parang hindi namin siya pina-priority, so hindi yung focus is nandun pero hindi kami straight na ganito lang tayo. Hindi kasi concept na lang kami. So parang kaya yung tulad nila si Jaman is sa pag umuwi siya pwede pa rin siyang tumugtog. So parang ganun. So parang collective parang collective ng artist na nagsama-sama lang. So hindi siya staple, wala kaming contract sa isa't isa na magkakabanda tayo Hindi ganun. So concept lang siya. Kaya yung ideas talagang parang bucket lang siya. So kung ano yung mapapagsama-sama natin diyan, that's it. Ayun. So wala siyang pressure, wala siyang peer pressure na kailangan natin ng ganito, kailangan natin ganito. So wala. Parang smooth sailing lang siya. Concept lang siya. Yun lang yung O-Behave. And I think that's very cool in a sense na kasi you guys are working people na And I think most of you have their own families na. Yes. 'Di ba? So ang kulit lang din isipin na though isa kayong banda and then you guys have this different life on your own. Nagsasama-sama pa rin kayo And you still get to make music ng ganitong level. Ng ganitong level. So gaano ka importante sa inyo naman yung music given na yun na nga may kanya-kanya na kayong buhay pero still you're doing this kahit pa sabihin concept band lang to, you still make time to make music. Kay Kuya Mark, narinig ko na to before na it's his way to express. Diba? Sobrang importante na yung screams, it may sound like violent but the truth is I'm just releasing my emotions. Diba? How about for others? Anong epekto sa inyo ng music na ginagawa nyo? Both sa para sa akin kasi music nagbibigay saya sa akin din kasi siya Yun yung parang pina-primary output ko din. Parang pag pag emotionally malungkot yung papakinggan mo, pag gusto mo namang galit yung papakinggan mo. Pag masaya ka, may kinig ka ng Beanie or SB19. So, ganun. Kasi katulad ko sa katulad pagka wala akong ginagawa or pagka good mood ako, nakikinig ako ng mga J-pop, K-pop. So, yun yung mga maganda yung para sa kanya impact ng music talaga. How about si Kuya na nagbe-bass? Kuya, yung genre ngayon ng O-Behave, though yun na nga, hindi naman siya nakapin to one thing, pero yun na nga, ang pinakamalapit is post-core, nga ba? Post-hardcore. Post-hardcore ang pinakamalapit. Ano namang ang feeling mo doon, Kuya? Doon sa ano na yan? Anong tulong sa iyo ng every time na kasama mong tumutugtog ang O-Behave? Given na ganung klase na music yung pinoproduce nyo? Kasi nadagdag siya ng drive at saka motivation para sa akin. Kasi feeling ko parang isa sa mga nagbibigay sa akin ng feeling na buhay ako, masaya ako. Mga ganun. Make you feel more alive. That's true. Kasi sobrang lively ng music ng O-Behave. Sobrang Yun na nga Kaya energetic. I think that's the very reason kung bakit kayo tinatag as mga dancer. Kasi pinapasayaw nyo talaga yung mga nakikinig sa inyo. So that's very lively. Kay Kuya Abenfold naman, Kuya, anong core meaning para sa iyo na tumugtog kasama ang O-Behave at yun na nga, sa music ng O-Behave? Nasa dugo na talaga Tsaka pati, kahit ba sabihin mong, wala kami, idol, wala kaming usap-usap. Pero pag meron ng event, na nakakapagbigay ng sigla sa amin, ay yung mga tao nagre-request, tugtog ba kayo dito? Para bang, pahinga na kami, talagang meron pa nakaka-appreciate sa amin, di ba? Kumbaga, kahit ba pagod ka, galing ka sa trabaho, or kung ano mong ginagawa mo, once na may mag-hit sa messenger mo, mag-DM, wala parang oo ko na lang kasi ma-appreciate mo kahit walang bayad. Siyempre, importante, di ba? Importante pa rin tayo
Na hinahanap-hanap pa rin talaga. At least relevant pa. Oo. Maganda nga pati dito sa lugar na sa Lucena kasi madalas madalas Gigs. yung gig events. Hindi lang naman sa Lucena, sa buong Quezon province. So yun, kumbaga wala eh. And tsaka pati, yun na pati ang trabaho kasi music. Kaya anytime talaga go ako eh. Kasi yun talaga yung gusto ko kahit sang genre. Hanggat free ako, pupunta ako sa support ako. That's very cool. That's very cool. I think that's one of the reason kung bakit si O-Behave ay existing pa din. Kasi though yun na nga, marami nang nangyari, ang dami ng members na nagsialisan kasi they have to prioritize something, nag-ibang bansa, nagkapamilya, pero still si O-Behave andyan pa din. I think one of the reason kung bakit andyan pa din kasi people wants you to perform pa din talaga eh. Gusto kayong makita and then that drives you to do it still. Gawin pa natin to, guys. Oh, and at the same time parang kadugtong na ng bituka natin to mga to. Itong music na to. That's very cool. That's very cool. Gaano na katagal, Kuya Mark, gaano na katagal si O-Behave actually? Ano ba? Start, kasi 2010. kasi kami ni Kevin nag-usap. Tatlo tayo nun eh. 2009, late 2009 tayo nag-usap. 2009. Ako parang kasi nasa Iloilo pa. Sobrang drama nun. We wanna hear that. Okay, Sobrang okay. That's drama. interesting. Okay na naman kami nung tropang. Well, Ako naman. If it's fine kung okay lang sa inyo na ikwento yan. Kasi sige, historical yan para sa O-Behave eh. I don't think, hindi ko naalalang napagkwentuhan namin to ni Kuya Mark before. Pero sige, let's talk about it. If it's fine with you guys. Ito alam to ni Raisel, nanonood ngayon si Raisel. Kumbaga, okay na naman kaming tropang yun. Kumbaga, may banda ako dati. Keyboard din ako, nagsisynth. Napapasok ako sa bandang yun na parang napilit lang ako. Na gusto ko rin naman, parang ganun, 50-50. Hindi ko, okay lang naman yung genre na tinutugtog. Pero mas na ako sa gusto ko na yung 2009 nga ba yan? 2009. Ang gusto ko ng genre nun ay yung nga yung bagong yung post-hardcore. Kumbaga, may twist ng electronic music. Okay. Ups metal. So, yun. Yung dating nakabanda ko, medyo hindi kami goods. Nabubuli ako. Totoo lang. Wala, hindi ko mapagtanggol yung sarili ko. Kasi meron akong ganun na once na sabihan mo na ganito, nai-stan ako. Kung ginawa ko siyang tawag dito? Anong tawag itong Motivation. Ginawa ko kumbaga, kung yung mga wordings ganyan. Tapos nakausap ko si sabi ko, di ko na kaya ugali nito ni May gusto kong mag-iba na ng banda. Sabi niya, sige, buo tayo ni na Gani. Shout out kay Gani. Shout out Gani, love you. Nagbabanda pa rin siya ngayon si Gani. So nagbuo kami nun. Inantay ko Inantay ko muna ng kumbaga, kumuha muna ako ng tiyempo nun talaga para makawala sa bandang yun. Kasi nga, hindi ko na kaya eh. Nalulungkot na ako. Yeah. Hindi yun yung gusto kong makasama. Kasi, pag sinabi mong banda, parang ko-considered mo siyang friend, family. Kaya nga band, di ba? Baband kayo. Wala parang ako yung nale-left out. Hindi naman ako sa nagpapakasad. Long time ago. So, pero okay na naman lahat. Okay na naman kami. It works out. Kasi nung una nating jam, tatlo na tayo, hindi kaya. Ako nagigitara. So, doon na kami nag-start maganap ng, sino pa pwede natin tumutog? Sobrang solid nga nung Si Gani na gano'n. Sabi, may kilala akong 2 gitarista. Oo. Si Morong nun, kada banda ko, kasama hindi ko siya tinaalis. Sama ka lagi. Pagbubuo ko ng banda, lagi ko siyang kasama. Kay kambal kayo eh. So, ayun. Kumbaga, okay na naman kami nung dati ko nakaalitan. Kumbaga, nagbago na rin naman. Kumbaga, hanggang ngayon, ko siya, daladala ko eh. Parang, ito na pala yung napuntahan ko. Salamat doon. Kumbaga, kailangan mo lang siyang tignan ng, na positive eh. Totoo. Kumbaga, it has to happen no? Paano may dadigest? Sobrang napaproud ako kay Kevin, yung mga achievements niya. That's true. Starting from doon sa, nung nag-chat siya sa akin nun, sa ngayon, na producer siya, meron siyang recording studio, marami siyang artist na nakakasama. And yung mga napupuntahan niyang lugar, yung achievements niya, that's something na
hindi natin pwedeng kunin kay Kevin kasi pinaghirapan niya lahat yan. Kung ano yung ginagawa niya ngayon, kung ano yung meron siya, pinaghirapan niya lahat yan. Yeah. That's very true. Yun na nga, recently you guys have performed sa The Cool Pals. Oh, I saw that with Project Mara. Oh, congratulations Jay Mara ng Quezon ng Pilipinas. Shout out sa Project Mara. Project Mara. Project Mara, you guys are very amazing. We're proud of you. Representing Quezon dun sa malaking platform na yun. And you were there, Kuis. You know. Pero yun na nga, thank you very much for sharing those story. Pero yun na nga, I think it needs to happen in a sense. I think hindi nyo na-realize mo na kumbaga, para siyang character development mo. Kumbaga, kung sa mga superhero, kailangan pagdaanan to para mas maging malakas ka. And then after that, you found O-Behave. And since then, band kayo. Kung sa sinasabi, banda kayo. Banded kayo. Ano na yan, ng O-Behave. Nagbabasa ako dito eh. So. May mga umiiyak na ba sa Kapanda namin yan, si Jan Manay, Yeah, si shout out. Jaman. Yan. Happy birthday sa anak ni Jaman at saka ni... Uy, happy birthday, ayun. Avery. Happy birthday. Hello, happy birthday. Yan. So, 15 years na ang OB. 15 years. Ba? Oh, kasi 2010 eh. Ano ba ngayon? 2026 na. Oo nga pala. That's very cool. Shit, kalahating dekada na ang O-Behave. Kuya, gusto kita pang tanungin about that experience kasi yun na nga you have that not so good experience with your first band. And then after mong i-promise sa sarili mo na you're gonna improve. Na nakilala mo ang O-Behave. Gaano naman sa iyo ka-importante ang O-Behave right now? Especially na yun na nga you guys are existing na for 15 years. Nasa anong level na ng ang O-Behave para sa iyo, Kuis? Nasa anong space na yan ng puso mo? Ano to eh. Siya yung pinaka-dominant ng buong pagkatao. Oo. No. Hindi, seryoso. Kasi, kung wala itong O-Behave, hindi kita makikilala. Alam mo yan. That's true. Hindi ako magkaka-studio dahil sa O-Behave, nagkameron ako ng studio na small business hanggang ngayon, running pa rin. Hindi ko siya, yung pagbabanda, hindi ko siya tinututukan, di ba? Parang nag-enjoy lang tayo. It's a concept. Wag nyo gagayahin yung ginawa ko. Ako, hindi ako pumasok ng college. 2 years ako nagtigil. Sabi ko sa daddy ko, bili mo ako ng synthesizer, yung keyboard. Kasi gusto ko yun. Binili ako nun. Wala, yun, tuloy na talaga. Doon ako napupuyat. Explore ako. Tapos nangyayram ako ng laptop para makapaggawa ng mga demo. Wala, hindi ko pa alam kung paano gumawa. Hindi ko pa alam yung mga tawag doon, yung mga DAW, Digital Audio Workstation. Wala, natutuwa, try lang. Tapos hanggang sa kinalaunan, lumipas ang panahon, ayun, meron ng studio na DIY. Pero ipapraktisan ko itong mga to habang nagiinom, kinakano. Alam na tinatawag ko, ano pala, try mo nga ito. Tatawagin ko sila. Mag-gitara ka, gato ganyan. Hanggang yun, nakagawa kami. May demo tayo nun, nawala na eh. Hindi ko na alam kung saan napapunta yun. Talagang manual talaga lahat. Yung drums, pinipindot dyan yung keyboard ka. Nakakamiss. Nakakamiss yung mga yun. Kasi ngayon, since concept nga siya, so ang ano kasi namin sa OBB is priority first. Kung ano yung priority mo, you have to do it. Kasi yun yung priority mo eh. And this is just a concept. So kung may free time, let's go. Kung hindi pwedeng tumugtog, we back out. Wala pati yung pressure. Yun yung gusto ko doon. Kasi wala tayong pressure. Kasi sa tingin ko minsan yun yung downfall ng band. Alam mo, nakakainis lang. Sa totoo, ito share ko na. Go. Alam na rin naman nila ito eh. Yung may kunyari, tugtog kami bukas. Yeah. Ang practice, bukas na din. Nakakainis. Nangyayari siya sa maraming banda, sa totoo lang. Wala pa practice kami individually and then yung rehearsal is so malalaman mo kung sino hindi nag-practice. Marami ka mali, kaya hindi nag-practice. So, yun nga. Ayun, sinong nagpapaka-leader doon pagdating sa mga ganong klase ng eksena, pagdating sa banda? Ito si hindi. I mean, ikaw lagi Patrick. Hindi ka naman sa leader. Ikaw yan. lagi yung nag-i-insist na mag-practice kayo. Na, ano ba tutugtugin natin? Para lang ba prepared, hindi yung minsan kasi nakadagdag sa oras yung
doon na kayo mismo mag-uusap ng ano. Totoo. Tutugtugin natin. Tapos ang mahal pa ng band rehearsal fee ngayon. Mahal Isa na. kasi may mga instances na nandun na kayo sa venue na huwag na natin tugtugin, iba na lang, ganun. Parang biglang ganun. May mga ganong instances kasi. Pero share ko lang ni Jiro, ito sobrang hindi namin matapatan yung Effort. sobra. Commitment, yung commitment niya. Jiro Prince, yan. Parang si Prince, ang Oo. dating niya. Okay, I get Pero it siya na. metal version siya, si Prince nasa alternative version. May Grabe to. May time na sabi ko, target kong mag-EP tayo ng bago matapos yung taon. Meron na siya. Isang linggo yung sinad sa akin, demo nasa 7. Isang linggo. That's very cool. Sa plano. Kailangan ng lahat ng banda, I think ay kailangan ng lahat ng banda ng kagaya ni Kuya Patrick. Tsaka ni Prince. Yung mga ganong klase ng nag-initiate, nag-effort. Kasi I think it starts with that eh. Though kailangan pa rin talaga lahat. Kailangan at least naghahabulan tayo ng effort. Kumbaga, I have this level of effort, at least napapantayan mo siya kahit papano. Pero to know somebody na merong sa banda nyo na merong okay. Kumbaga, hindi ka na magugulat na meron ng demo, meron ng bagong idea na ganun ka consistent. Oo, and mas marami kayong nagagawa na music. Actually, umaawas pa. Kasi may project din kami ni Patrick na kami lang dalawa. So, That's umaawas pa yung really cool. idea. So, yung hindi namin pwedeng tugtugin sa OB. Yung ibang genre naman yun. So Project hindi siya kami. post-hardcore ano. Kung ano lang maisip namin kung medyo country rock or kahit ano. Ganun. Walang limit yung Ma-share ko lang din. Si Kuya Patrick kasi, naging kawork ko before sa isang company. Doon pa lang, alam ko nang marami na siyang ginagawang mga demo-demo. Parang one time may pinarinig ka sa akin eh. Oo, nasa office tayo. Oo, meron kang naparinig sa akin. Nakabisita rin ako sa bahay niyo sa may pantok. Oo, na may mga instruments ka nga doon na ginagawa. So yeah, that's very him. And I think yun na nga, sobrang importante may mga ganong klase ng tao sa banda, no? Oo. Hindi lang siya basta talent kasi. It's really a commitment eh. Sila yung flint fire starter. Nagbabalance sila yung nagbabalance eh. Yung mafe-feel mong hindi pala imik yung tao, mahiya ka na lang. Ay, nako. Okay, Diba? Yung ganung sense na sobrang effort nito. Kumbaga, yung energy niya mag-circulate sa inyo eh. Mag-vibrate sa inyo eh. 7 a.m. sharp, sabi ni John. Ayan na, may mga pasok pala. good morning. Ito talaga yung sakit namin, lagi kami late. Practice, ano yun? Hindi nga dapat obehave, late. Katulad ng kanina. Be late. Shoutout sa lahat ng nanonood sa atin ngayon sa Facebook. Ayan, practice ano yun, sabi ni Kuya Jaman. Ano daw yung practice? Support yung best friend daw. I-shoutout mo naman si Jaden. Ayan, oo nga. Shoutout mo si Jay. Shoutout. Hey, love you, mommy. Yun. Best friend pero may anak na. Tatlo pa din. Anyways, it's now 6:25 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. We'll take a very, very quick break ulit. At sa ating pagbabalik, we're gonna wrap up this talk. Marami pa tayong gustong itanong sa Behave, especially about their performance in Likawit Music Festival 2026. So dyan lang po kayo, magbabalik po kami. 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. Every festival has a story, and every story has a final chapter. For years, Likawit Music Festival has brought people together. Through music, arts, and moments that turned into memories. This April 24 and 25, 2026, Likawit Music Festival returns for the last time. Thousands of attendees, 2 unforgettable days, 1 final stage. Put your brand where the energy is. Connect with a live, highly engaged audience. From on-ground activations to stage visibility to social media reach, your brand becomes part of the story everybody will talk about. Partner with Likawit Music Festival 2026. Be seen, be felt, be part of the final echo. 6:30 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome back to Homegrown, people. And welcome back, Behave. Mga quiz, eto, I'm really excited to ask this. Kasi nung 2024, nag-perform ang Behave. And that was the first time actually na nag-cater ang Likawit Music Festival ng genre like you guys.
What was the experience? Tell us all about it. Kayo ang una nag-perform, pinasayaw nyo na yung mga tao. I watched it, nandun ako, I witnessed it. That was a really, really great performance. But your experience, on your own words, kumusta yun? Surreal yung feeling na big stage, tapos First time yun eh. first time. Na tsaka yung ganun karaming tao, and then hindi namin alam kung ano i-expect ng tao. Basta ang nasa isip namin is enjoy natin yung binigay sa atin na opportunity ng Likhawit na makatugtog dun sa stage nila. Yun na lang, parang yun sa amin na lang na as a band, enjoy na lang natin. Hindi namin in-expect na ganun yung magiging impact ng crowd na okay din. Nag-enjoy din sila. Hindi nyo na-expect na madidiscover doon si Kong TV? Nawawala yung after nung set namin, sigawan lahat ng tao ko. Sisigawan? Sabi, bakit kayo nagsisigawan yun? Kaya, hindi ko to eh. Pero yun, sobrang saya. Hindi namin expect na unang buga pa lang nung sigaw niyo, naksigawan din yung tao. Sobrang na-hype ako dun eh. Grabe yung pakiramdam eh. Diba? It was like, it was breaking a wall. Alam niyo na nung una, kumbaga may idea ang tao pagdating sa ganyan genre na not everybody will appreciate it. Especially kung ganung klase ng stage na most of the time, nasa alternative yan, purely OPM. Pero nung nagkaroon kayo ng chance, I think it was something like, it was a broken wall na nag-penetrate yung, na break yung wall na yung anxiety na baka hindi ito ma-appreciate ng mga tao. Pero look at them. They were very excited about your performance. Ibang klase yun. How about for Kuya Kevin? Kuys, nung performance mo, tatlo naging performance mo that event. Pero nung yung specifically, if we're gonna talk about your performance with O Behave nung 2024, how was it for you, Kuys? Sarap. Uh-huh. Nakaplano na talaga yung mga gagawin ko doon sa stage. Talagang Like anong mga plano yun? yung kung paano yung galaw sa ganitong part. Okay, Nag-uusap-usap na kami. May ganun kasi kaming kunyari sa ganitong part, sa breakdown, galaw tayo, malikot. Ngayon mo lang ulit ginawa yun. Ano yung dance steps nyo yan? Dance steps. Dati, malikot kami sa stage eh. Recently, syempre, maraming... So, yun nga. So, noon kasi malikot talaga kami sa stage. Tapos, recently kasi ang daming ginagawa ni Kevin sa stage ngayon. Medyo lilo siya sa kulit. Nung sa Likhawit, nagulat ako eh. Kumulit talaga siya. Bubalik yung parang 2012, namin energy. Yung sabi sa kanta, still feels like the first night together. You feel young. Fresh ulit Saka yung pati experience. hindi natin naplano yung, di ba, yung stage. Kung paano natin yung placing. Yeah. Kasi yung placing kasi talaga dapat pagka magpe-perform ka eh. Yung stage map. Isa sa yun eh, sa charisma ng banda eh. Kasi as much as possible gusto namin yung buong stage talagang Na ano nyo? Doon sa buong stage, hindi lang nasa isang pwesto kami. Kaya ako lang ata yung nasa likod nun. Sabi ko parang masyado ako off. Kailangan medyo marap. Kami nung kakambal ko, bumili kami talagang wireless para lakad tayo doon. So ngayon, yun yung isa sa preparation namin. Meron na akong wireless. Prepare na ako. Ayan na, mas prepare na. Paano namin ma-maximize yung stage? So yun yung isa sa plano namin ngayon. That's very cool. How about for Kuya na magbe-bass? Kuys, it's gonna be your first time. Though, First time to. nasa anong ka ngayon? Nasa anong preparation ka mentally and sa skill mo sa pagpi-play? As much as possible, dapat nasa zone na ako eh. Like, focus na naman ganun ka perfect. Dapat ay, enjoy lang. Maganda yung itsura, maganda yung tunog. Go with the flow, mga ganun. Aura farming tayo. Mag-aura farm ka ulit. Pwede yun, di na tumagtag din eh. Nagano lang ako. Aura farm. Aura farm lang. That's very nice. So ganun ka-exciting. Kumbaga, nagkaroon na ng idea ang tao how this type of a band performs in a big stage. So I really believe they're very excited about your performance. Now let's talk about this thing kasi nagkaroon ng call for artist ulit ang Likhawit Music Festival. I believe you guys send your somehow an audition or something like that. What was the feeling naman nung nag-message sa inyo yung Likhawit Festival na okay, you're gonna be part of 2026 edition, The Last Echo? Meron nung sabi lang din ni Cedric,
yung email ni Patrick, yung pinakaunang email. Pinaka sa baba. Okay, oo ko. So since parang ang gusto niyo sabihin is the very first time na nag-announce ng call for artist. Parang wala pang 30 minutes ando na kayo. We don't, kasi, parang lalo na si Patrick, sobrang sipag na. Seize the moment. Ready na yun. Naka-draft na yung... Alam na kung ano yung mga kailangan. Naka-ready na talagang pag i-click na lang. Yan, bam! Siguro 1 minute. So, yun. Siya yung utak doon. Yung nag-send ng email, nagtatanong lang siya sa akin, ano lalagay natin, anong mga bios, anong picture ilalagay. Pero siya nag-initiate ng May naalala ko nun nagdadrive ako pa uwi. Sabi nung, tapos nakita ko parang 3-4 missed calls na yung kakambal ko. Sabi niya, ano? Di ka sumasagot. Check mo yan. Kasama tayo. Nagagano siya. Sabi ko, ano nangyari? Akala ko emergency. Yung pala yun. Sobrang excited lang siya na, uy, kasama ulit tayo. Parang ganun. Ako rin, sobrang kasi may pasok pa ako ng gabi. So tutulog pa ako. Wala, hindi na ako nakatulog. Sobrang saya ko nun. I wanna know why, Kuis. Bakit meron kayo, saan nanggagaling? Bakit meron kayong ganung klase ng ligaya that moment na okay, you've been drafted. Kumbaga, nasama ulit ang O-Behave, magpe-perform ulit ang O-Behave. Well, para sa akin, since this is yung last edition na. Last edition, oo. So, iba yung, may kurot. Kasi, yung tulad ng sinabi ko dun sa interview nung last week is isa yung likhawit sa platform or production na nagbibigay ng opportunity sa tulad namin na hindi naman ganun kakilala na humble. Hindi naman. Ibig sabihin, tulad ng mga tao na manunood doon, hindi naman kami kilala. Well, nabibigyan kami ng chance na mapakita namin sa kanila kung ano yung underground scene ng Quezon. So, hindi lang siya mga malumanay and yun nga, marami magagaling na musicians sa atin. So, yun nga lang, kulang lang is platform. Ayun. So, kaya excited ako kasi likawit na to eh. Ano pa ba ako? Pero yun nga, na-excite kasi makakapag-share ulit ng talent, ng mga bagong kanta. So, abangan nyo yung mga tutugtugin namin doon. Baka first time namin tugtugin yung mga bago. Ikaw? Wala, yun lang naman sa akin, sobrang excited. Naalala ko kasi din nung 2024. Anong stage yun? Nasa kotse kami nagdadrive yung kapatid ko. I-sound check? Wow! Yung kapatid ko driver namin at that time. Loko nung stage yun. Kaya nakaka-excite pag biggest stage. Para sa akin, biggest stage. Sobrang nakaka-excite talaga. How about for others? Ayan. Kuya Rebs. Ako na ko talaga na nagagalak ako kasi isipin mo, tayo yung pinakakaibang Jetra. In that sense. Sabi ko na-appreciate ko yung likawit dahil kumbaga pumili sila ng nakapikit eh. Kumbaga, metal? Sige, Sam. Para bang ganun? O-Behave, metal to Sama natin to, maingit ang mga to. Sabi ko, paano nangyari yun? Tapos big stage pa. Sabi ko, susulitin namin to. Kailangan full tayo, full 100%. Especially that, yun na nga, it's the final edition eh. Totoo, the first time that they posted na, okay, 2 days nga, pero last na. It was heartbreaking. Minsan, yung karamihan, hindi alam yung magiging feeling. May excite ba ako dahil for the first time, 2 araw tong event? O malulungkot ako dahil it's the last na. Hindi natin alam kung babalik pa ba ito o hindi. Pero yun na, they announced it from their own words that it's gonna be the last echo. Given na may ganung klase ng idea, Quiz, na I think natanong din to sa inyo nung interview, yung pinost ng Akapit Productions. Given na we have an understanding that this is the last echo, ano yung gusto nyong iiwan sa stage na yun? If it's gonna be the last performance that you will get this stage na yun, ano yung pinakang gustong iiwan ni O-Behave? 1,000%. 1,000%. I mean, Memories yun. Memories, Kumbaga,
Matatandaan talaga tayo kasi nga tayo yung pinakakaiba. At saka sa amin, sa banda namin na kasama tayo dun sa last edition ng Likawit, and that is very aura farming. Tama ba yung term ko? Aura farming. Tama ba yung paggamit ko ng aura farming? Yes, sir. Okay. So ayun, so para sa amin, parang namin yun, parang trophy namin na kasama tayo ng last edition ng Likawit, and that is something na pwede nating i-plaque. Di ba? Lagyan natin sa mga bahay natin na sama kami dyan. Yeah, this one goes down to the history. So parang ganun. Pero ako may feel ako na parang tunay ito, parang kasama kami. Parang surreal. Sobrang surreal. Lagi. Okay lang ba sa inyo? Parang tinatanong yung sarili ko. Wait lang. Deserve ba namin yung Sure ba kayo dyan? parang ako nahihiya eh. Well, there's gotta be something. Kumbaga, knowing Likawit Music Festival, hindi naman sila basta-basta naglalagay ng mga artists na they're not seeing something in them. Especially, kumbaga, you deserve it. That's it. Thank you. You guys deserve it. Yun yung pinakang best word dun. And yeah, what do you wanna say naman mga quiz sa mga gusto ulit manood? Invite natin sila. What do you wanna tell them? Ano yung mga kailangan nilang abangan from you guys? Jamay. Yan, si quiz naman. Ay, wala kang kibo. Gusto mo anong sasabihin mo sa kanila? Kuy, sabihin mo, first time ko mag-perform, manood kayo. Yan, maganda. So yun, first time kong perform sa Ginawa nga. sa Likawit. So sobrang excited ako at saka yun, kung sa mga new audience namin na hindi familiar sa gantong genre or gantong platform, tara, saya tayo doon. Panigurado, panibago to, medyo maingay, maninibago kayo, hindi nyo i-expect yung mga outcome ng maging performance namin, pero 100% na magugustuhan nyo ito. Assure you that. That's true. That's true. So Likawit Music Festival 2026, April 24 and 25. We will go out with the bang. We'll go out with the bang. Din yan sa SM City, Lucena, open parking lot. Yes. Right, oo. Available yung tickets, right? Oo. Sa lahat ng gustong manood o kaya ay manood kayo, hindi na manood kayo Likawit Music Festival, available yung tickets online. For what I know, bisitahin nyo lang yung Facebook page ng Kapit Productions. May mga booth din sila, di ba? Ayan, meron din palang mga booth ang Kapit Productions, ang Likawit Festival. Oo, parang nakita ko nag-school by school sila. School, yes. Oo. So, antayin nyo sa mga schools nyo pag di pa kayo napupuntahan ng Likawit Festival. Diyan, secure your tickets. Abangan nyo ang performance ng O-Behave. Yung mga na-post na yung mga artist, roster eh. Solid na kagad yan, no? Fields. What more pa yung mga yung mga paparating pa lang, parang nag-hint ang Likawit Festival. Nakita ko yun. Oo, ano kaya yun? Ano kayang banda yun? Ayaw kong sabihin, pero may may naisip na ako. Oo nga, parang apat sila na parang ko. Tatlo, isa, Oo. apat na eh. Cards. Oo, parang nasa baraha sila, no? Parang cards siya. Siguro nagpo-power sila. So, a lot of things. Ang marami pang parating na banda. Yes. Ang aabangan sa Likawit Festival. Kasi if you have to think about it, last echo na yan eh. Yes. Bubuhos na yan. Kumbaga, if it's gonna be your last event, bubuhos ka na nga naman. Diba? Sakto pati, summer, di ba? Diba? Exactly, kuya. Yung line-up, para ka naghalo-halo, di ba? Oh. Kakaiba naman. Thanks, no, that's very true. Kompleto Ricardo. That's very true. That's Ay, very ako pa true. iniisip yun eh. Alam mo, since binurot up yung halo-halo, baka maggawa ko na sarili kong step doon na halo-halo eh. Ayan na. Pwede, Yan na mga dancers. Kaog ako yung kaog mo eh. Alright, mga quiz, it has been really great. I missed you guys in the show. At maraming salamat din sa mga bago nating nakasama. O-Behave, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Before we say goodbye, baka meron kayong mga gustong i-promote, i-invite ulit natin sila sa Likawit Festival. And yeah, let's go. Let's do it. Firstly, syempre, secure your ticket sa gaganapin nga na ito, yung The Last Echo. Kayo din, kasi Last Echo na to. Diba? Baka hindi nyo ma-experience. Ang saya na nakasama ka sa history ng Likawit, and that's really awesome. And yun nga,
may release akong shoot ngayon. So, ito yung solo artist ko ngayon. Persona, si Void. So, yun lang ako kung gusto nyo kumuha ng shirt. And of course, Fatherly Echoes Studio. So, kung gusto nyo mag-inquire, mag-sign up lang kayo sa website or message nyo kami sa Facebook. Siyempre, sa nanay ko, kay Mavin, kay Mishka, sa mga mahal kong anak. Yan. Thank you sa suporta nyo. Ako rin, napatingin ko rin yung asawa ko. Tsaka anak ko, si Kaloy. I love you both. Yun. Ikaw. Kuya Kebs, yung anak mo? Wala pa. Ikaw muna. Shoutout sa supportive wife ko si Ajay. Then sa mga anak ko si Amity, Quinten, si Eleanor. Tapos sa mga friends, family, workmates. Yun lang. Yung mga Aura Farming. Yung mga Aura Farming ko. Shoutout sa mga dyan. Sa mga artist dito sa Quezon. Kayo lagi ang una sa puso ko. Tsaka sa tatay ko. Tsaka happy birthday sa kapatid ko. Kento nga pala. Nasa happy birthday London. po. Yeah. Oh. Tsaka sa Project Mara. Meron kaming gig sa next week, March 13, tsaka March 21. March 13 sa Paquil, Laguna, March 21 sa Tarlac. So, yun, shout out sa mga dogs ng tatay ko. Glitching Forever. Glitching Forever pag gusto nyo mag-record, banda or solo artist, gawin natin yan. I love you all. Yan. Maraming salamat, O-Behave. Sana nakasama din natin yung other members. But yeah, maraming salamat. It has been a very, very great talk, kwentuhan, tawanan. Solid talaga itong mga to. Guys, abangan nyo yung performance nila sa Likawit Music Festival 2026, The Last Echo. It's gonna happen on April 24, 25 sa SM Lucena open parking lot. Bumili na kayo ng tickets, guys. Huwag yung palagpasin ng performance ng O-Behave at marami pang local artist at syempre ng mga paborito nating national artist dyan. Buy your tickets now. Visit Likawit Music Festival 2026 Facebook page, Kapit Productions, Likawit. Yes, sir! 6:48 PM. Maraming salamat po sa mga tumutok. Hindi na namin may isa-isa lahat na nag-comment sa atin sa Facebook, pero we appreciate you guys. Thank you very much for the support. At syempre sa mga nakinig sa atin sa radyo, maraming salamat. Once again, ako si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Ito ang ating programang Homegrown. Nakasama natin ang O-Behave. Let's go. Thank you. Thank you. Kita-kits ulit tayo next week. Maraming salamat. Deuces. Hi, A story, and every story has a final chapter. For years, Likawit Music Festival has brought people together. Through music, arts, and moments that turned into memories. This April 24 and 25, 2026, Likawit Music Festival returns for the last time. Thousands of attendees, 2 unforgettable days, 1 final stage. Put your brand where the energy is. Connect with a live, highly engaged audience. From on-ground activations to stage visibility to social media reach, your brand becomes part of the story everybody will talk about. Partner with Likawit Music Festival 2026. Be seen, be felt, be part of the final echo.